Mga paghahanda ng Philippine Coast Guard sa nalalapit na Semana Santa ating alamin kasama si Rear Admiral Armand Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Rear Admiral, magandang tanghali po. Kuweng, magandang tanghali at magandang tanghali po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. So sir, kamusta na po ang inyong mga paghahanda para po sa darating na Semana Santa ngayong taon? Well, base po sa directive ni Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gaban, lahat po ng pwersa ng Philippine Coast Guard ay nasa heightened alert pagdating po ng Biyernes at hanggang sa susunod na linggo hanggang makaraos po ang pag-aalala ng Semana Santa. Rear Admiral Balilo, si Chipo ito. Target nga po ng Philippine Coast Guard ang zero maritime casualties ngayong Holy Week. Ano-ano po ang mga security at safety measures, specifically po ang inyong inihanda to achieve this goal, sir? Ma'am, ang concern po ng Philippine Coast Guard ngayong Semana Santa ay safety and security ng lahat ng mga kababayan nating uuwi sa kanilang mga probinsya para sa nasabing okasyon. Kalat na po tayo ng mga tauhan, nagdagdag po tayo ng mga tauhan para po sa safety measures na pinatutupad ng Philippine Coast Guard. Initiyak po natin sa mga kababayan natin na walang overloading na magaganap at lahat po ng mga kababayan natin ay nasa tamang manifesto at hindi po natin pababayaan yung mga bagay na nakakapaminsala at maaring maging sanhi ng sunog o ng panganib sa barko, sa paglalayag na makalusot sa mga inspeksyon na gagawin natin sa mga pantalan. Katuwang po natin dito ang Philippine Ports Authority, ang Philippine National Police at ang Marina. Sa mga barko naman po ay papasama po tayo ng mga Sea Marshal para po na magsisilbing tenga at mata ng ating mga kababayan habang nagbibiyahe. Meron din po tayong mga seaborne patrol at nakaantabay ng mga rescue units na kung sakaling dumating naman po yung pagkakataon na may kailangang saklolohan sa gitna ng karagatan ay nakahanda po tayo. Sir, follow up lang po. No? Ang inyo pong operating units ay muling ilalagay sa heightened alert. Kailan po ito magsisimula at magtatapos? Biyernes po, sapagkat ito po yung tingin namin na mag-aalisa na yung mga kababayan natin at pupunta sa probinsya gamit yung mga sasakyang pandagat. At matatapos po ito ng susunod na linggo hanggat matapos itong Semana Santa. Sir, pagdating naman po sa major tourist destinations, kasi babakasyon na rin po mga tao, ano po yung inaasahang assistance na maibibigay ng PCG ngayong Semana Santa? May directive na po kami sa aming mga units, lalo na po dun sa mga beach resorts na pupuntahan ng mga kababayan natin ngayong Semana Santa, na tiyakin pong ligtas at yung mga magsiswimming ay hindi magkakaroon ng anumang aksidente. Magkakalat po tayo ng mga tauhan na tutulong po o mag-augment doon sa mga lifeguards ng mga resorts at mag-iikot sa mga isla para po sa mga mag-island hopping ay masubaybayan natin sila at hindi magkaroon ng anumang aberya. Sir, sa kabuuan, ilan naman po ang inyong maging deployment ngayong Holy Week at paano nyo naman po pinaghahanda ng dagsa po ng tao sa mga pantalan o seaports? Sa kabuuan po sa buong Pilipinas, siguro po mga 60% ng aming pwersa ay i-deploy namin para po magbantay sa mga pantalan at sa mga barko. At yung mga tao po natin ay i-deploy natin bilang augmentation sa mga security ng mga ports, kasama po ng Philippine Ports Authority at ng Philippine National Police. At sila din po ay magkakaroon ng mga help desk para po kung may katanungan at may maaring mga kailangang mga mabilis na emergencies na kailangang respondihan ay nandun po tayo kagad. Rear Admiral, sa ibang usapin naman ho, no? Hingi na din po kami ng update sa proposed increase funding sa modernization plan para sa mga assets ng Philippine Coast Guard. Nasaan na po tayo sa usaping ito? Ay nasa on target naman po tayo dun sa ating modernization na ibigay na po ng Kongreso yung increase ng budget natin at tayo po ay nagpaplanong mag-acquire ng karagdagang mga barko, air assets, bases, radar system at mga gamit na kailangan natin sa ating mga functions.
Sir, may tanong po mula sa ating kasamaan sa media na si Jean Mangalus ng Inquirer.net. Ano daw po ang reaksyon ng PCG sa Chinese auxiliary member sa PCG? Ano po ba ang detalye nito? Tsaka ito po ba ay naaayon sa panuntunan ng PCG o sa anumang batas sa ating bansa? Well, katulad po nung nasabi ni Admiral Gabando sa pagdinig sa Kongreso kahapon, no? Meron pong 36 Chinese na tinanggal sa Philippine Coast Guard Auxiliary. These are Chinese national na naging membro po ng Philippine Coast Guard Auxiliary, yung volunteer group po ng Philippine Coast Guard, na simula po noong 2015 ay meron pong mga natanggap na mga Chinese nationals. Sila po ay mga miyembro po ng Executive Squadron ng Philippine Coast Guard na ang tanging function po ay tumulong sa mga humanitarian assistance ng Philippine Coast Guard. Pero dahil po sa mayroon pong komunikasyon ng National Security Council sa atin, minabuti po ng pamunuan ng Philippine Coast Guard na sila ay alisin dahil na rin po sa usapin ng West Philippine Sea. Pero ang assurance po na binibigay ng Philippine Coast Guard, itong mga Chinese businessman na na-recruit po ng Philippine Coast Guard Auxiliary, ay walang anumang partisipasyon po sa operasyon ng Philippine Coast Guard at wala rin silang direct access sa mga sensitibong areas ng Philippine Coast Guard. Ang trabaho lang po nila ay pagka po may mga humanitarian assistance at sila po ay nagbibigay ng mga donasyon. Pero kung sa function po ng Philippine Coast Guard, kami po ay mahigpit at hindi po kami pumapayag na merong mga ibang tao na maaring makakuha ng information from the PCG operation. So sir, itong mga Coast Guard na ito po ba yung mga purong Chinese o mga Chinoy na matagal na dito sa Pilipinas? Mga Chinese po, purong Chinese. Yung iba may asawang Pilipina at ito po yung mga recommended ng mga Filipino-Chinese businessman na members ng Philippine Coast Guard Auxiliary. At dahil nga po sa pangamba na baka sila ay makakuha ng information at masubaybayan yung galaw ng Philippine Coast Guard, sila po ay tinanggal sa visa po ng directive ni Admiral Gaban noon pa pong December. So sir, bakit noong December lang natin ginawa ito? Tsaka paano po ba ang recruitment o pagsali sa PCG Auxiliary? Noon wala naman tayong nakitang problema, Asek Wing, no? Sapagkat ito yung mga ordinary Chinese businessman lang at tayo naman ay napakaingat sa ating mga operations at sa ating mga maaring intelligence na kailangan nating bantayan at hindi kami nangangamba na kami ay masingitan, no? Pero dahil po sa merong wisdom yung National Security Council pagdating sa usapin ito, kami po ay sumunod at talaga pong gusto rin namin mag-ingat at hindi tayo malusutan dito. Sir, may follow-up question lang ako. Hindi kaya nasa, ano ko lang to, medyo iniisip ko lang na baka yung hacking doon sa inyong website ay may involvement itong mga na-recruit natin dati? Hindi naman, Weng. Ito yung mga ordinaryong businessman. Nung nag-apply itong mga to, nung 2015, wala pang issue sa West Philippines masyado. Kaya ito'y may mga clearance kaming kinuha noon, like immigration clearance, police clearance, NBI clearance. At nakikita naman namin kung paano sila mag-function. Ngayon, kung merong nakita yung ibang sektor, yun po ay ginagalang namin at kaya nga po nag-decide si Admiral Gaban na sila po ay tanggalin muna sa hanay ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Okay, sir, may follow-up question po ang ating media partner na si Jean Mangalus. Paano daw po itackle yung concerns na baka spies daw po ang Chinese nationals na ito? Wala po tayong matibay na basihan para maakusahan silang mga Chinese spies. Ang sabi ko nga sa inyo, nagkaroon din kami ng vetting nung sila'y nag-apply at matagal na po silang tutulong sa Philippine Coast Guard sa aspect lang po ng humanitarian assistance donation. Wala silang participation sa mga activities ng Philippine Coast Guard, lalo na po sa mga sensitibong pagkilos. At hindi rin sila nakakapasok sa mga areas kung saan meron kaming mga operations at meron kaming mga dapat na ingatan. Wala pong dapat ipangamba dito. Ito yung mga ordinaryong businessman. Ngayon, kung meron pong report na
na sila ay nag-espiya, bahala na po yung National Security Council para po sila ay subaybayan at pagaygayan at idil po. Sir, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na babiyahe at magbabakasyon ngayong nalalapit na Holy Week. Well, ang responsibility po ng pagbabiyahe at pagiging maingat sa paglalayag ngayong Semana Santa ay hindi po lamang responsibility ng Philippine Coast Guard. Dapat pong pagtulong-tulungan natin ito kasama po ng shipping companies, kasama po ng mga pasahero mismo. Ang mga pasahero po ay kung meron kayong nakikitang kamalian at meron mga pagkukulang, ay in-encourage po namin kayo na ipagbigay alam kaagad sa Philippine Coast Guard at nangako po kami na kami po ay kaagad na aksyon at hindi natin ito papabayaan. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Rear Admiral Armand Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Salamat, Asikwe.